God damn, this is crazy, this is crazy, this is crazy. Yo, what's up mga kamaster? Good evening. Good sorry, kala ko evening. Good dawn time. Dawn time ba tawag sa English ito? 1:35 AM. We're already Saturday, November 2. And gusto ko lang po ibahagi yung setups ko. Hindi naman po ito sa pagmamayabang kasi nag-profit ako. Kasi tawag nito. Kasi nag-go sa plan, ganun. Syempre kasi nag-go sa plan, gusto ko po siyang i-share at ibahagi po sa inyo kung paano nag-work itong simpleng setups at anong dapat natin babantayan. So yun lang. Una, kung paano natin alamin yung trend, tapos paano natin malaman yung structure niya. So wala nang iba kundi puntahan na natin. Let's go. So dito guys is running running profits na siya, at meron akong isang entry na iniwan dito sa M1. So dito sa M5, dito ko din siya na spot dito. So sa M1 sinisilip ko lang para ma-expand lalo yung structure niya. So dito punta ako sa M5. So punta natin yung success setups ko. So let's go. Ito yung kanina. Ito yun. Hindi ko na screenshot yung andito siya sa zone dito. Hindi ko na screenshot kasi naglalaro kasi ako kanina ng online game. So ayun, yung SL ko lang dito lang sa sa swing high, itong swing na dito. Excuse me. So makita natin na na very risky talaga tignan para itadtad siya. 0.02 lang ako kasi hindi ako mag-big lot. Pero same lang din naman to kung mag-big lot ka. Pero mas gusto ko kasi multiple entry. Kasi pag profits, edi profits. Pag sunog, edi sunog. Ganon. Tapos bawi na naman. Ganon. So, yung tatalakay natin ngayon is about sa structure. So, paano ko nga ito nakuha? So, balik tayo sa MT4. So, dito, paano ko ito nakuha is itong low na to, wala siyang point of interest or order block ba, or siguro sa M1, pero parang wala ata na silip ko kanina. Ito ata yun. Ito yun, meron pala, pero pero excuse me, respected na pala ito dito. Respected na pala siya. Yun. Tapos nag-pump. Tapos ginawa ni Price, siya, syempre hindi mawawala, sorry nabulol pa ako, hindi mawawala yung QM natin dyan, pero sa M1 lang ito makikita yan. Tapos pagka QM, yun, sisundan na ng mga dito SBR, mga ganun. So paano ko po nakuha tong setups na to? Paano ko po ito nakuha ang setups is, unang-una, ito yung palaging babantayan niya sakali. Yung structure lang, wala nang kakomplikado. Ito dito. So yung price, nag-down siya, ganun. Down siya, tapos nag-up. So yung tatalakayin na natin ngayon is about structure. Wala na akong iba. Tsaka pa natin malalaman yung kung ano ba talagang setups na meron. So yan, bagsak siya. Ang hinihintay ko dito is yung dalawang scenario lang ng structure niya. Either itong high na to dito, itong high na to, either babasagin ng panibagong printed candles niya, or kagaya nito ba didiretso lang sa SBR. So yung unang scenario ko, binantayan ko dito is lalagpas siya dito, ganun. Tapos pagka nalagpas niya itong nalagpas niya itong area na to, itong high na to, possible na may bounce yan. Excuse me, may may
kasunod, ganyan. Tapos pag ganyan yung scenario niya, babantayan ko tong area na to. Yun, para valid QM. Para pagka pullback niya is pumping siya. Pa-up. Sorry, ang gulo. Ganyan. Pa-up siya. Ganyan. Tapos dito ako mag-entry sa QM. Pero, yung ginawa ni price, ni gold, is dumping siya. So, paano natin malalaman yung structure niya? Itong structure niya is nagpiprint siya dito ng lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, tapos panibagong lower high. Tapos ito, tumulo na. Yung ginawa ko dito is inaabangan ko tong area na to. Diyan. Bakit dyan? Bakit dyan? Kasi may tayo dito, support, or kumbaga pwede din makonsider as breaker block tong area na to. Ito, breaker block or dating support, in the future ginawang resistance. Tapos yung ginawa ko dito, lumipat ako sa M5. Yung printed candles niya is pa ganito. Dito kasi siya nanggagaling. Dito. May bearish engulfing siya, nagpump, bearish engulfing, ganun naman, bearish engulfing. So, natignan ko dito, hindi ako naka-entry ng sell kasi hindi ako masyadong naniniwala sa isang candle na to na bearish kasi may weak rejection siya dito. Tapos inantay ko talaga. Tapos tumulo dito. Tapos sabi ko, ay sayang, hindi ko na-entry. Pero, yung bearish candle niya dito is strong. So, yung ginawa ko is nag-plot ako lang. Kasi scalp lang ako ngayon. Scalp lang muna. Ito. Nag-respect siya dito sa area ng ito yung pinlot ko. By the way, sa M5 po ito pinlot. Pero mas klaro na lang. I-view ko na lang dito sa M1 para mas klaro. So, yun. Nag-respect si price. Tapos nakikita ko dito may rejection siya, tapos tumulo, dito na ako naka-entry. Although hindi ako naka-snipe entry, dito ako na bumawi. Tapos yun lang. Ito yung lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, tapos down. Ito yung area of base. So yung babantayan lang natin is yung structure niya. Pag ganitong scenario, pa-down siya, o-obserbaran nyo tong high na to, yung latest high niya, kung babasagin ba siya ng candles in the future, ng mga candles in the future. Pagka binasag niyan, possible yung scenario talaga niyan is ganun. At gagawa yan ng QM. Ganyan. Gagawa yan ng QM. Tapos, bounce back, lipad. Pero yung scenario niya is ginawa niya lang is nirespect niya tong dating support, nag-turn into resistance. Kasi yung confirmation din natin dito is yung rejection. Tapos yung tulo ng candle. Ito, meron siyang mahabang candle dito sa M5. Ganyan. Kasi pag sinilip natin yan, bibigyan natin ng pansin, dito tayo makakita ng solid entry para selling to. Pero mas risky pa din yon kasi mas okay talaga pag binrake niya to, area na to, para mas okay. Pero in the future gagawin din tong dating support turns to resistance. So yun lang yung candles niya, paano siya nagprint, gaano ka-strong yung candles niya, tapos yung mga structure niya, kung ano bang piniprint, either higher high or higher low, ganun. So i-hold ko na lang to, adjust ko na tong SL dito, sakali naka-secure na din ako nung ibang entries ko. Scalp lang, tapos okay na kasi weekend ngayon and okay na, enjoy na lang. So God bless, Ipoy here and thank you.